What's up, millennials? Welcome back for another dosage of your fresh mana. Sana po pagkatapos ng video, pakiclick po yung like, subscribe, and hit the bell para po doon sa mga bagong content na maa-update ka. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayong araw na to dahil meron po nagpadala sa ating video na kaibigan na OFW. At tingin ko po, ito po ang pinakamahalagang problema ng mga OFW pagdating po sa parenting. Panoodin po natin yung katanungan ng ating kaibigan. Hello, Prismana. Question ko po, paano po mapampanatili ang spiritual authority ng isang OFW na magulang sa kanyang mga anak, lalo na malayo naman siya sa kanyang pamilya, at lalong sa panahon ngayon na yung mga kabataan ay hindi na nakikinig sa magulang dahil malayo ito. Thank you po sa kasagutan. Actually, katanungan niya po, binanggit niya po doon, paano mapapanatili yung spiritual authority ng mga magulang sa mga anak, lalong-lalo na malayo siya doon sa anak niya. Tapos binanggit niya rin po, pangalawang anggulo, lalong-lalo na ngayon na ang mga anak daw ay hindi nakikinig na sa mga magulang. Ang tunay na katotohanan po, ang mga OFW, nag-sacrifice po yan, na iwan yung kanilang mga pamilya para lang po kumita ng malaki sa abroad dahil sa kaisipan na mabigyan ng magandang kinabukasan yung kanilang mga anak, mapaaral sa magandang school, kasi ang program po ng mga isip natin ay ganun, na mapaaral natin yung mga anak natin sa magandang school, mabigyan ng magandang kinabukasan. Kasi po meron po tayong naranasan na ayaw natin na maranasan ng mga anak natin. Yan po ang naging driving force kung bakit nag-sacrifice ang mga OFW para iwan ang kanilang pamilya o mga anak para mag-abroad, hindi makita yung stages ng growth o paglaki ng kanilang mga anak, yung from baby stage hanggang sa lumaki, stages by stages, hindi po nila nakita yun. Kasi talagang ang kanilang mga layunin naman talaga maganda. Yun po yung sinasabi ko po, na hindi po lahat ng maganda na nasa isip natin tama. Siguro po maganda po pag-usapan po natin yung salitang pamilya. Ayon sa salita ng Diyos, ano ba talaga ang design ng Diyos pagdating po sa pamilya? Gaano po ba kahalaga ang salitang pamilya sa Diyos? Sa creation pa lang po, makikita na po natin kung paano po inordain ng Diyos ang pamilya. Mababasa po natin yan sa Genesis chapter 1 verse 28. God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase in number, and fill the earth and subdue it." Yun po ang unang-unang sinabi ng Diyos tungkol sa pamilya. And sa Genesis chapter 2 verse 24, makikita po natin doon yung pinagbuklod ng Diyos in one flesh ang mag-asawa. And even in the Mosaic Law, which is the 10 Commandments, dalawa po doon ay para sa pamilya. Yung pong 6 and 8. Yung 6 po, honor thy father and mother. Doon pa lang po pinoprotektahan na yung authority ng mga magulang sa anak. Doon po sa 8, sinabi po doon, thou shall not commit adultery. Doon naman po, pinoprotektahan yung purity ng marriage. Alam niyo po ba na family code din po yung kaisa-isang promise para humaba ang buhay mo? Exodus 20:12. Sabi po doon, honor your father and your mother so that you may live long in the land of the Lord your God is giving you. Kaya po yung katanungan kanina nung ating sender ng video, heart to heart talk po. Though gusto ko po magbigay ng magandang kasagutan, ang katotohanan po, hindi na po natin mapapanatili yung ating spiritual authority sa mga anak natin the moment na iwan po natin yun. Kasi po syempre may natatap tayong principle ni Lord. God designed everything according to its purpose. The moment po na i-break po natin yun, nagkakaroon po ng epekto. Pero wag ka pong malungkot dahil meron pong solusyon dyan. Doon ulit tayo sa bad news. Ang bad news po kasi, bro, o millennials na mga nakikinig ngayon,
Hindi po talaga dinesign ni Lord ang family na magkahiwa-hiwalay, lalong-lalo na po yung atin pong panawagan as father. The father authority ay napakahalaga po sa pamilya. Ito po ang magbibigay ng DNA, first DNA character ng ating mga anak, lalong-lalo na yung ating mga anak na lalaki. Sa babae po, kukuha po ng character yan sa mami nila, syempre. Kasi po tayo as magulang, kailangan po nating i-guide ang ating mga anak at turuan natin sila na mabuhay nung alam po nating tama, lalong-lalo na po kung nakakakilala ka sa Diyos at alam mo talaga yung do's and don't ng salita ng Diyos. Mapapalaki mo yung anak na ganun, yung anak mo na ganun, champion po yun. Malinaw po kasi sa Biblia, umpisa pa lang sa Old Testament, na tayo pong magulang ang kailangan mag-guide sa ating mga anak at magbigay ng mga tamang karakter. Proverbs chapter 22 verse 6, start children off on the way they should go, and even when they are old, that they will not turn from it. Sinasabi po dyan, mula pagkabata pa lang, i-guide na natin yung ating mga anak na hanggang sa kanilang paglaki, hindi nila makalimutan yun. Ephesians chapter 6 verse 4, ang sabi po doon, fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instructions of the Lord. Ibig po sabihin tayo mga magulang, meron po tayong obligation na i-train natin yung mga anak natin na lumaki silang maka-Diyos. Alam niyo, magandang pagkakwentuhan yan dahil kasi po anak po ako ng OFW. Kasi ang mga bata po, lumalaki po yan, nag-uumpisa pong ma-develop ang karakter niya sa school kasi nagkakaroon po yan ng mga encounter sa school na kailangan ng guidelines ng mga magulang. Kunyari kung ito po ay nabubuli, pag nabubuli po, lalong-lalo na yung katulad ko po, anak akong lalaki, ako po ang panganay, wala po akong kuya. Dumating yung time na nabully ako, wala po akong pagsumbungan, wala po akong makuhanan ng advice, hindi ko po alam ang gagawin ko, and from that level may na-develop na karakter sa akin, at yung karakter na yun tumayo ako sa sarili kong paa, which hindi naging maganda later on eh. Ganyan din po ang mga babae, paano po nila makukuha yung tamang karakter in response sa mga nanliligaw, sa mga crush nila, kung hindi po ito mag-guide ng nanay, di ba? O ng mami, o whatever, kung anong gusto mong tawag. Ganun po ang nangyayari dyan. And from that, yung buhay nila, nawala yung mother nila o yung father nila, nadidevelop po nila yung character, which minsan, malayo po sa character mo eh. Kaya yung standard mo po na gusto mong mangyari, hindi mo po nakikita sa anak mo yon, disappointed ka. Syempre po dahil hindi po design ni Lord na talagang iwan natin yung ating mga anak at lumaki sila na sa lola o kung kanino man. Amen. Meron talaga pong mangyayari na na matatap tayo na mangyayari na hindi natin magugustuhan. Kung mawawala po yung authority natin as parents, po yun, natural po yun. Wag po tayong ma-disappoint. Wag po nating isipin na pinaparusahan tayo ng Diyos. Wag po nating isipin na curse yun. Wag din po nating isipin na tapos na yung laban. Meron naman pong solusyon eh. Alam niyo po, sa Old Testament, ino-honor po sa Bible yung family in blood. Pero alam niyo po ba na sa New Testament, mas tumaas po yung level ng family kasi doon po nalaman po natin na yung spiritual family, mas matindi po yung bonding at saka influence sa bawat isa sa atin. Millennials, bro, gumaganda na po yung usapan natin. Ganito po yan. Meaning po, kung mataas po ang level ng pagtingin ng Diyos sa spiritual family, meron na pong solusyon. Kung sakali man po, hindi na po natin kayang itama yun, gusto po natin bigyan ng magandang kinabukasan yung ating mga anak, praise God po do sa mga blessed na family na naidala nila yung kanilang pamilya sa abroad, wherever they were. Lalong-lalo na po yung hindi Middle East like Australia, Canada, yung mga US. Itong mga to, nadadala po nila yung pamilya nila dun sa kanila ng sabay-sabay eh. Ngayon tayo, yung mga OFW ngayon na hindi po natin, wala po tayong kakayahan, wala pong tamang sweldo para madala po natin yung pamilya natin sa abroad. Ito po ang napakagandang solusyon. Umpisahan po natin yung solusyon na yan. Pag nagbakasyon ka, napaka-bless mo kung ang bakasyon mo 2 buwan. Kasi marami naman pong OFW, 2 years po silang mag-a-abroad o mag-work. And then ang ibibigay ng mga amo nila,
2 months vacation. Napakagandang blessing po yun. Pero kung ikaw naman po ay yearly, tapos 1 month vacation, yun medyo short po yung iyong time para doon sa solusyon na naisip ko. Kasi ganito na lang po yung solusyon na naisip ko eh. Magpakaalam-alam ka sa Bible. Ibig ko sabihin, magbasa ka ng Bible, intindi mong maigi yung salita ng Diyos, alamin mong mabuti yung will ni Lord sa buhay mo. Huwag po tayong aasa sa pastor lang. Kailangan po alam natin yung salita ng Diyos. Bakit ko po sinabi yan? Pag bakasyon mo, kalimutan mo po kasi kadalasan ganito po ang mga OFW. Pag magbabakasyon, ako, pupunta ako sa ganito, pupunta ako sa ganyan, magsha-shopping ako. Amen? Kung talaga pong interesado ka na makuha mo yung authority, yung parents authority mo sa anak mo, kahit na OFW ka o naiiwan mo yung anak mo, kalimutan mo na po yung iyo. Kalimutan mo yung mga bagay na gusto mo na sumaya kapag bakasyon mo. Ibuhos mo lahat ng bakasyon mo sa anak mo. Ibig sabihin po, tutukan mo yung anak mo, i-Bible study mo po. Bigyan mo po ng Bible study weekly. 2 times a week, maganda po. Ang pamaraan ng pagba-Bible study po na gawin mo, wag naman po turuan mo ng turuan ng mga hindi dapat, hindi po gano'n. Kung hindi i-introduce mo po ang pag-ibig ng Diyos, na makita niya, maramdaman niya, makilala niya ang pagmamahal ng Diyos sa Kanya. The moment na magawa mo yan, kapatid, ang susunod mong gagawin, i-expose mo yung anak mo sa isang church. Maghanap ka po ng church na Bible-based. Alamin niyo po yung kaya nga po pinupush ko po kayo na alamin niyo yung salita ng Diyos eh. Kasi syempre po, hindi po porket church. Tama, kailangan po Bible-based to. Dapat po, ang Bible ang kanilang final authority. Tapos, tignan nyo rin yung church kung ito po ay mayroon pong family atmosphere. Kailangan mataas po ang family atmosphere ng church. Tapos pangalawa, mataas din po yung presence ng mga youth group. Kasi syempre po, hindi rin naman po mag-e-enjoy yung anak nyo kung walang youth group. Kailangan magkaroon siya ng impluensya. Makita niya yung mga kasing edad niya na nagpupuri sa Diyos, na meron pong mga activities regarding God. Doon po mai-impluwensyahan po yung anak nyo. May enjoy niya. Yun po ang magiging maganda. Kausapin niyo po yung pastor na kung pwede, nabantayan yung anak nyo. And believe me, the moment po na mag-enjoy ang anak nyo sa church, the moment po ito ay ma-expose sa church, the moment na ito po ay mawili sa church, sa mga youth activities, maalagaan po ng pastor at saka mga leaders, kahit wala ka, kahit nasa abroad ka, magkakaroon ka ng peace of mind. Magkakaroon ka po ng peace na alam mo na anak mo ay nasa mabuting mga kamay. Dito po, hindi na mangangailangan ng presensya mo para mahubog yung kanyang karakter, kasi may mga tao pong gagamitin ng Diyos para hubugin sila. At pag uuwi ka, makakaramdam ka ng blessing. Bakit po? Makikita mo po ang paglaki ng anak mo na merong takot sa Diyos, paglaki ng anak mo na alam niya po yung salita ng Diyos, paglaki ng anak mo na meron pong pagmamahal sa Diyos na buhay. Okay ba? Approve ka ba dun sa solusyon na binigay ko? Amen. Kung na-bless ka, kung tingin mo po na ito po ay may kaliwanagan sa mga katanungan mo, praise God. Manalangin po tayo lagi tungkol sa ating mga anak. At iplano po natin itong mga bagay na to. Ngayon pa lang, pauwi ka pa lang, maghanap ka na ng church. Maghanap ka na ng church, lalong-lalo na yung mga church na may discipleship. Kasi pag may discipleship, ibig sabihin, may mentor yung anak mo. Tapos, patataas din ang presence ng mga youth activities niyan. Ganun po ang gawin mo. I-prepare mo na lahat bago ka palang magbakasyon. And, unti-unti, siguro gawin mo 2 times a month, pilitin mo yung anak mo na magkaroon kayo ng, communication through social media like Viber o Imo, na unti-unti mo na siyang sharean. Mag-testimony ka sa buhay mo, paano binago ni Lord yung buhay mo, anong naranasan mo nung makilala mo yung Panginoon, yung mga ganung bagay, para pag uwi mo, talagang ready na yung anak mo. Yan po ang regalo ko sa iyo para sa katanungan mo. God bless and Shalom!